nga nagtapok kita diri. Amen? Amen. So, more connection lang ganihan ni sa kang Pastor Ken. So, isip usa ka Kristohanon, kinahanglan jud kita maglakaw sa usa ka dalan diin makapahimuot sa Dios ug takos sa iyang pagtawag. Amen? Na every step, every walk is worthy in the manner na inline gayud sa Ginoo. Dapat worthy ta sa atong mga lakaw diha sa Ginoo. Muning pagampo sad ni David aron siya giyahan og panalipdan siya sa iyang mataglakang labi na sa iyang kaaway. So, ato ang ablihan nato ang Biblia sa Salmo 25:4 hangtod sa 7. Giingon diri himua ako nga mahibalo sa imong mga dalan, o Ginoo. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako kay ikaw mao ang Dios sa akong kaluwasan. Kanimo naghulat ako sa tibuok nga adlaw, hinumdumi ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong gugmang walay paglubad, kay kini sukad pa sa kakaraanan. Ayaw hinumdumi ang mga sala sa akong pagkabatan-on, o akong mga kalapasan, sumala sa imuhang gugmang walay paglubad. Hinumdumi ako tungod og alang sa imong kaayo, o Ginoo. Amen. Nasayod ta nga si David naghangyo gayud sa Ginoo sa pagtudlo ug paggiya kaniya. Ang iyang pag-ampo nga giingon diri, teach or show me your ways, O Lord. Tungod kay ang Dios mao iyang gitan-aw nga ingon nga iyahang manluluwas. Amen. Pagiya sa dalan og paglakaw sa kamatuoran, kay ang tanan niyang paglaom anaa lamang sa Ginoo. Nga wala na siya'y lain nga gisaligan kundili ang Ginoo, kay ang gugma sa Ginoo wala gayoy paglubad. Amen. So susama sa pag-ampo ni David, atong i-plead sad sa Ginoo na lakwan nato ang dalan, every step of the way that leads into righteousness in truth, to walk again na worthy diha sa mata sa Dios. Kay even si Kristo gikan sa langit ni ari sa kalibutan, nahimong tawo pinaagi sa paglalang sa Espiritu Santo. Naglakaw siya nga takos diha sa Dios Amahan. Even sa iyang kasakit og pag-antos alang sa atong mga sala og kalapasan. Amen. Ang paglakaw ni Kristo tuod mang hingpit ug siya masinugtanon ang iyang paglakaw sa Dios Amahan. Bisan gani sa punto sa iyang kamatayon, iyahang giobey ang mga mando sa Dios Amahan. So mao nang makasimba kita sa Dios, akong gihangyo ang tanan nga mamarog tungod sa perpektong paglakaw ni Kristo, na even sa iyang kamatayon siya masinugtanon. Amen. So our God the Father indeed is the worthy of all. Our God the Father, the Son, and the Spirit, Lord, we thank you, O God, that we can call upon your name, O Lord. Salamat kay Ginoong Diyos because you are always righteous in your ways, O God. You are true in your words. You are faithful in your promises, O Lord. You are just in your deeds, O God. So, Father, as we gather today, O Lord, Father, help us, Lord, to magnify, to exalt your name on high, O Jesus, because you are worthy of all praises, honor, and thanksgiving, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. With my whole heart I have all I need. In Jesus my Savior, my joy is complete. Onwards in glory, and here I will wait. I will trust in Christ every step I take. I am sure of your promise to guide me each day.
Though some may oppose me, I won't be ashamed. Whatever I face, Lord, it won't be in vain. I will trust in Christ every step I take. Amen. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. The prize of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. So I'm looking to Jesus. I'm looking to Jesus, perfecter of faith. My heart set on heaven, the treasure awaits. I run with endurance to finish the race. I will trust in Christ every step I take. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. The prize of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. I will rejoice, whatever comes my way, God, you're faithful to save. I will rejoice, I know that God is with me always. Yes, Lord, we will rejoice. I will rejoice, whatever comes my way, God, you're faithful to save. I will rejoice, I know that God is with me always. I will rejoice, whatever comes my way, God, you're faithful to save. I will rejoice, I know that God is with me always. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. The price of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. To meet my King face to face. To meet my King face to face. Amen, oh God. What a great joy, oh Father, knowing that you are our hope, and we are waiting, oh God, to truly meet you, oh Jesus, face to face, oh God. Thank you, God. One reason why we're gathered here. Your love is causing us to sing. All of your people through your Son draw near. Sinners before their holy King. The Church of God. Church of God, bought by blood. We love you, Father, God of all, our God forever. We praise you, Jesus, Christ our Lord, our Son, our Savior. We're here together in your Holy Spirit, gathered for your glory.
the foundation that we're building on. Rooted in Jesus Christ alone. Every believer firmly fixed upon our everlasting cornerstone. The Church of God, built by love. We love you, Father, God of all our God forever. We praise you, Jesus, Christ our Lord, our Son, our Savior. We're here together in your Holy Spirit, gathered for your glory. One body, one baptism, one hope to which we have been called. One faith, one Lord, one Spirit, one sovereign ruler over all. one body, One baptism, one hope to which we have been called. One faith, one Lord, one Spirit, one sovereign ruler over all. we love you, Father. Love you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We're here together for your glory. We love you, Father, God of all our God forever. We praise you, Jesus, Christ the Lord, our Son, our Savior. We're here together in your Holy Spirit, gathered for your glory. Amen to God. Praise you, Lord Jesus. Let's continue to worship our triune God. The blessing of the Father, gift of grace and love, the promise of the Savior for power from above, a wondrous gift that's given for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing heart. Come and lift the dark clouds of doubt and unbelief. Shine upon my soul now, for by your rays I see. Clearer, closer, deeper, the love of my Redeemer. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God,
The dead return to life, and the dark must flee. The breaking day, by your light I see the glory of my King. Beholding Him, I will be changed. Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now. Light of light, come ignite my longing heart. Hallelujah to you, Lord. Father, the Son, and the Spirit of God. We thank you, Lord, for you're worthy of all praises, of honor, and thanksgiving. Amen and amen. Amen. Ang masahon sa Filipos 3, versikulos 7, apan bisan unsang kadaugan nga akong naangkon, kini akong giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa pagkatinuod, ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw kabilinhon nga pagkaila kang Kristo, Hesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, nawadan ako sa tanang butang, o kini giisip nako nga basura aron maako si Kristo, og makaplagan diha kaniya, dili nga nagbaton ako sa pagkamatarong pinasikad sa balaod, kundili ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo, buot akong makaila kaniya ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw o sa pagpakigambit sa iyang mga kasakit nga mahisama kaniya sa iyang kamatayon, aron nga kun mahimo akong makabot ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Mao kini ang pulong sa Dios. Yes, Lord. What love, my God, would bring you down to earth? What king would take a low and lonely birth? Yet to this dark and broken place you came, to sleep beneath the stars that you have made. What love, my God, would send away life to walk the road rejected and despised, that you might know the weakness I possess and be my rock of strength and righteousness. Amen. God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. What love, my God,
would hold you to the tree to bear that overwhelming debt for me. The Son of Heaven leaves the Father's side. The healer bleeds, the life was made to die. Oh, how vast is your love, oh God. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Amen. What love, my God, so gracious and extreme, was strong enough to come and fight for me, to go through hell and down into the grave, and raise me up to see you face to face. You raise me up to see you face to face. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. Restore your love. Oh, your love, my God, like a flood, as heaven opened up, pouring out on us. Oh, praise the King who came to the world in His love like a mighty flood. In His love like a mighty flood. Amen, O God. Thank you, Lord, for your great love toward us sinners, O God. Indeed, Lord, you are all worthy of our praises, O God. We thank you, Father, Son, and Spirit. Amen and amen. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. Beautiful beyond our highest thoughts. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Word made flesh. King who bore our pain and poverty, come to claim the rebel and the wretch. Worthy, He is worthy of glory and honor, all power and praise be to your name.
We thank you, Lord, that there's none beside you, O Jesus. Praise and glorify your name, O God. Amen and amen. May hapon sa tanan, abatay first-timer, karon nakaari, we welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Though we are many, We are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together with one cause, one hope in the one God, one Father over all. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. Amen. Let's Pay mabot, ma-disturb mo, matagpilaw yan mo dito na bitay. Pili mo abanti kay dagan pang kuan sinabot. So Pili ko ka-please yung Bible sa Ephesians sa book of Ephesians karon nabasa ko i-share karon about sa Ephesians kaning sa one of the themes sa Ephesians. So, book of Ephesians. This is a selective scriptures lang. Nga ito may bawaan din sa Ephesians. So, I know, nag-series matag Ephesians. So, manamtas chapter 3, but kani siya, ako lang siyang iwalisad sa kaning usa ka team gyud sa Ephesians. So, karong si manahon na, actually, nainiduol na ko nga bata og nangutana nako, are you rich? It's a 7 years old nga bata nga actually classmates akong anak. Ngay while akong anak nga niduol ako kay nangay palit para kantin, ya akong siyang ingnan nga naman kay bawon nga mga pamagapait sa kantin kompleto man ka. So yun siya yadong gihatag siyang classmate. So then ang bata nga nagduol ako, wadyo ko lungi, are you rich ba kuno? O na siya, na bata na po, classmate niya, na are you rich? Yung kung nga nisulti mo, rich, ano, tana kong Johnny, nga naman, they ask nga, we are rich. You tell them, ni smile ba akong anak? O na siya tambok nga bata ni Dol ko, are you rich? Nana ko, yes, I am rich, we are rich in Christ. So, one of the things lang yun, nga angal na ito mahibawaan, as believer, wag yung tayo matunggan, kanang we are rich in Christ. But most Christians, was lakibaw nga dato ta diha ni Kristo. So mo to nga bata nga niduol nako, ngutana na pud, are you rich nga unsa day mong pasabot sa rich? Ingon siya nga daghan og kwarta. Ya kaning bata sige ni pangigbawon sa akong anak, wala gigibawon lagi ko daghang kwarta. So mo na sa kabutan lang gyud nga as believer, makalimutan nga we define man good ato richness is about money. Yes, it's true. A lot of money. But as Christians, kanunay nato ibaliwala gyud ang bahandi nga naa ni Kristo dinhi kanato. Di ba? Ibaliwala ra tani. Maybe kay wa ta masayod, mo lang ibaliwala ra nato or
maybe, kaya atong sukdanan sa atong pagkabahandion is tungod sa mga material nga butang. Kung nakay kwarta, nakay balay, nakay sakyanan, or even business. Di ba? Yes, there's nothing wrong kung dato ka materially. There's nothing wrong. It's not sin. But we need to understand as Christians, when we are rich, gani, kumingon ta dato ta o bahandion ta, in reference sa ato ang kaluwasan. Amen? Kaya sa unsa pa kakadato, di ni mo mapalit ang kaluwasan. Di ni mo makaplagan bisan asa ni nga kaluwasan. Kay we need to understand ang tinudanay nga bahandion is naa sa langit. True riches is in heaven. So one of the things nga itong ma-learn sa Bible, nga even si Jesus Christ, nagtudlo og duha ka parable may tungod sa tinudanay nga treasure or bahandi. Dini. In Matthew 13:44-46, lingon sa dini, the kingdom of heaven is like the treasure hidden in the field. So, muna kingdom of heaven refers our salvation. Hidden in the field, when a man found it, he hid it again, and then in joy, went and sold all that he had and bought the field. Listen to this. This man is very rich. Kaya naman, iya man gibiligya tanan. Para iya lang itong mapalit ang katong hidden treasure ngayang nakaplagan. So sa to pa, mas halang dun pa ni nga treasure ngayang nakaplagan kaysa iyang mga bandion nga iyang naangkon. Amen? Again, ningon sa dini, the kingdom of heaven is like a merchant, businessman, or looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So, makita nimo ang treasure good nga nasa langit, which is our salvation, you are willing to give up everything nga nasa kalibutan para lang ma-earn yun ni siya nga treasure or bahandi good. Mao ni usa ka butang nga makita nato nga ang usa ka bahandion good nga langit nun isama sa bahandi nga gitago na or pearl nga dako kayog presyo. Kaya we need to understand ang pagka niluwas na to, di na nimo makalculate ang worth gyud sa atong pagganiluwas. Lakton di ko kibaw mo siya makalculate di nimo maihap, di nimo makwinta ang pagganiluwas na to. Amen? As the Bible said in Psalm 49, walay kwarta nga mapalit ang ato ang kaluwasan. So that is why pinaagi ni Kristo mo'y naghatag nato kaluwasan, mo na kung si Kristo nga naangkon nimo, di na ma-value gyud. Priceless na nga bahandi nga naangkon nimo. That is why, mao ni nga, ang dili matugkad nga bahandion diyan ni Kristo, dapat ma-display ni sa mga magtutuo. Diha sa tong kasing-kasing. So, man, ang title na ko karon, The Unfathomable Riches in Christ. Diba? In Ephesians, gibalik-balik gini nga word, riches. So, I want you to stand up and let's read Ephesians 3:8-9. Kaya mauman ni siya ang verses nga atong makita dining verse sa unfathomable riches in Christ. So, akong basahon sa verse 8. So, kanako bisan tud og labing ubos sa tanang mga balaan gihatag ang maong grasya aron akong iwali ngadto sa mga hintil. Ang dili matugkad nga mga bahandi dihi Kristo. Ug aron ipahayag ngadto sa tanang tawo kung unsa ang laraw sa maong tinago sulod sa mga katuigan gitago kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang mga butang. Let's bow down our head and close our eyes. Father, we thank you, Lord. Thank you so much, O God, for your Spirit, O God, that will give us life, Lord. Thank you, Lord, for your great mercy and love. Amahan nga, wag yung mo labaw, gyud Lord, sa imong pagka-Diyos, Amahan. Manang, Lord, every day we see your hands, O God. Lord, nga naagyon among favor diha kanimo, O Lord. Salamat, Ginoo. Salamat kay sa kaluwasan, ibuhat sa bugtong anak dito sa cross. Nga mo nadawat, pinagi sa grasya, Lord. Nakabaton kami pagtuwamahan. Musamahan, giyahi ko, Lord, nga mong tigpamaba, ug akong iampo, Lord. Nga imuming padaygan sa balang pinagi sa balang Espiritu, Lord.
ang tinudanay nga bahandion nga mao si Kristo Amahan. Salamat Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Lingkod ta palihog. So makita na to ang title ko ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. So ang dili matugkad. So unsa mang mga dili matugkad nga mga bahandi diha ni Kristo. Lakoy tulo ka punto. Number 1, riches of spiritual blessings. Laktod pa kadato sa spiritual nga mga panalangin. Chapter 1 verse 3. Akong kaduha nga point tuwa na ko is riches of grace, mga bahandi sa grasya. Og ikatulo is riches for godly living. Ephesians 1:16, nya mo cross reference ko sa 2 Peter 1:3. Mga bahandig alang sa mga Diyos nung paganabuhi. So kaning riches nga akong gihatag na kunyo is mao ni siya mga langit nung bahandi. Di ni mo makapligan. Mao ni ang tinudanay nga riches kay mao ni ang basihan sa Ginoo nga tinudanay nga bahandi. Amen. Kay one of the things nga atong ma-learn gyud sa unsa pa mga kadato di gyapon ali mo madas langit. Mao na siya nga angay natong masabtan na gyud. So, that is why in point 2, Ephesians 1:7 and 2:7 na siya nga reference day. Nga kuan. So, one of the things when we speak about riches, kadaghanan sa mga tao ganahan gyud ta nga nagyud tay riches. Diba? But there's nothing wrong na kay riches, but we need to understand as believer, yes, kung i-bless mo ngay tayo Ginoo nga material blessing, that's good. It's for His glory. Di gyud na para tuwa. But kung wa man gani, naa na gyud tay bahandi na gyud. Nga ato nang naangkon. Ang kapan lang nato, di ta nato tuhuan o di nato gamiton. Alang pud sa kamayaan sa Ginoo. So, based sa verse 8, the unfathomable riches, ang Greek word ani, or sa NIV translation, boundless riches. Mayon kag boundless, wala sila'y bungbong, walay atop, walay lawom. So mana ang pagkadato yun nato diya ni Kristo, walay kinutuban, walay boundary. Amen? Kalaktod pagkasulti, bisan asa pagkalingi, imuha na tanan. Laktod pagkasulti, kung unsay makita. So the Greek word translated unfathomable describes something that cannot be fully comprehend or explored. So when it means kani nga unfathomable is dili matugkad, dili nimo matugkad o dili nimo ma-explore. Sama sa kabantay mo nga sa YouTube or anything nga makadiscover nimo nga nanay makakita sila sa stars. Even sa news, nebula stars, ana sila kanang galaxies nga billions of stars, di ba? Because of the Hubble telescope. Nga gipa-create sila sa Ginoo para makita. One scientist naghimo siya na kay ngano man pangitaon niya ang boundary sa langit. Diba mo? Gihimo siya dako hangtod gihimo na lang siya satellite dito sa babaw yang ipalupad para picturean ug pangitaon niya ang boundary sa langit. Hangtod ningon siya there's something out there. Kaya wa gyud siya. Kibaw mo ang iyang last nga picture nga nakuha based yang competition atong stars nga gagmay kayo nga gasiga galaxy 2. Ya trillions of stars na kuno tong usa ka galaksiha. Pero wa gyud siya kaabot ito. Mao na ang riches na to diha ni Kristo. Nga walay teleskopyo or anything nga minugna sa tao nga makaabot gyud sa boundary sa langit. Amen? So, manang, as 1 Corinthians said, the wisdom of man is foolishness from God. So, mao ni ang word unfathomable. Di ni mo ma-explored. So, the same kay sa dagat, di nila ma-explored. Kung sa kalawma, samutan dito sa langit, sa babaw. So, we need to understand, katong nga langit, second heaven na to, place of stars. Abot na pagod kong third heaven, the place, the abode of God. So, di na gina siya. So, in other words, ang atong pagkabahandion diha ni Kristo, walay limit. Di ni mo makaplagan yun. Or even di ni mo matugkad kung unsa yun kalawom ang halangdon nga mao si Kristo. Amen? Di ni mo ma-plumb, never plumb the depths of Christ's work. Lakto rin. Plumb is imong mas tuslob, imong masound kung unsa gyud ka halangdon gyud si Kristo.
That's the reason why a lot of Christians exchange na to si Christ because we do not see the worth of Christ. Especially sa toang kaluwasan. Dali ba kayo na to i-excuse or ipuli si Kristo? Mabisyo man, makalingawan man, unsa man na, basta basabot rang Ginoo. Lato ba kita ni nahimong Ginoo? Kaya kita may mo understand nga, musabot rang Ginoo. Di ba? Ibutan itong kaugalingon diha. Siya nga, pwede ba ko di mo simbaron kay busy man ko, masabot rang Ginoo nako. Mo na kadaghan na ito mahimutang kuan, mahimutang Ginoo. So, mo ni siya, as Christian, what is our riches in Christ? Point 1, riches of spiritual blessings. So, kadato sa spiritual nga mga panalangin. Sa diyang mo speak tag blessing, it always incline to wealth or material wealth. Diba? Mamagin na itong blessing. But here in the book of Ephesians, nagstorya ni spiritual or heavenly wealth in Christ. So, si Kristo, ang bandiyon dyan ni Kristo, nahimong available sa tanang butang dini kanato. That is why our blessing is not material, kundi spiritual. Amen? So, spiritual man ang dato na ta spiritual. Hindi nakakilanglan nga mangita paglaing mga Diyos-Diyos, unsa pa nagan pa ka makaplagan nga mga spiritual or mga spirito. Diyan ni Kristo, enough na. Mo ng Colossians nga message. Nga enough na si Kristo, di na ka mo agto paglangit, ay kaning tawag langbus karagala o bungtod sa pito ka bungtod para makapuno pa ni mong spirito. Si Kristo, enough na. Amen? Enough na yung kaluwasan, enough na yung work, wala tayo buhaton. So, mani nga ang pagkabahandion ni Kristo, available ni sa tanan. So, labi na, ang dili matugkad nga bahandion dyan ni Kristo may tungod sa ito kaluwasan. Sa katulamang nga nito. Amen? John 3:16 and Romans 1:16. So, madawat imong bahandi diya ni Kristo sa katulamang ni ito. So, we need to understand the true riches, the true tinudanay nga bahandi, nga mao si Kristo is maangkon nimo pinagis pagtuo. So, Ephesians 1:3, basahan ito Ephesians 1:3. Ada. Ayun text. Daygon nato ang Dios o Amahan sa atong Ginoo Hesukristo nga pinagi kang Kristo nagpanalangin kanato sa tanang mga espirituhanong panalangin diha sa mga langit nung lapit. If you focus here, kanilang one verse, and we know one sentence niyan to verse 14, but this is one verse lang. Imo makita ang unom ka aspeto sa Diyos nun nga panalangin nga gi-unfold ni Paul, gi-ablihan ni Paul. Number 1, the Blessed One, kisamang naghatag panalangin ito, the Blessed One, which is ang Ginoo. Siya ang source of blessing. Amen? That is why the Blessed One. Mana, blessed be the God. And the Blesser, kisama ng Blesser, kisamay ni-dispense sa panalangin, ang Ginoo gyapon. Amen? Which is God. Ya kisamay gipanalanginan, the Blessed Ones, the believers. Manang us, has blessed us. Amen? And unsa man ang blessing, unsa mga blessing, unsa mga panalangin, asa mang location, spiritual blessing. So mangita mo, ang tinudanay nga panalangin nas langit. Spirituhanong panalangin. Di ba? And then asa ang location sa heavenly places, dayon ang blessing agent mao si Kristo. Without Christ, di ta mapanalanginan. Lakto bagasulti. Amen? Mo na tong kalawasan, kung wa si Kristo, tinunglutang tanan. Way panalanginan mabuta to. Si Kristo mo ay tinubdan nga kita nadawat na tong panalangin. But kadaghanan na to, mga itatag panalangin, gawas ni Kristo. Mana, musuod na lang tagpungsoy. Musuod na lang tag kanang tawagan ni zodiac sign. Pagpabuto na tong stars. So, pabutuon mong stars, huwag mo kakaila sa stars. Kalayo ng stars, mo pabutuon sa mong kinabuhi. Mana somewhere na there is
mangita tag nga mo'y magbuot sa atong kinabuhi. Nanay Bible, makita na to kung unsa gyud atong kinabuhi. Mas musalig pa tas mga tao nga wata kaila kaysa Ginoo nga mo'y nagpakamatay nato. Amen? Nga adto to salig nga siya magbuot. Di ba? So, sila may maghatag na to direction sa atong kinabuhi based sa unsa man, based sa unsa atong palito nila nga tawagan ni mga magdag swerte. As believers, no such thing as swerte or luck. We are under grace. Because we are worthy, because we are children of wrath, and yet, buhi pata, we are grace. Because the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. So, here, because of Christ is the agent. That is why Christ is the greatest work, the greatest pinakalabaw nga bahandi ng imong nadawat. Si Kristo. Mo ni siya nga, after sa verse 3, makita nimo ang build up sa panalangin. Nga, sama sa gingon ni William Hendrickson, sama ko usa ka snow, wamtay snow din eh. Nga imong gilabay sa bungtod, nga iniktuyok-tuyok, magkadako ang snow. So, mao ni siya ang blessing kuno nato. It's building up, tawagan ni, mo pick up og volume sa dihang munaog siya. Diba? So, and most of all, as Lloyd Jones said, ang blessing gikan ni Kristo, pero nagagikan pud ni pinagi sa Espiritu. That's why atong gikanta ganina Spirit of God, who revive us, who give us life. Nga pinagi ni Kristo, nga mo'y nimidit, o ang balang Espiritu, mo'y naghatag na to kinabuhi. So, unsa man ang gi-provide sa Ginoo sa tong kaluwasan? Money number 1. Election. Look at the verse 3 to 14. 1:3 to 14. Verse 7, election. The word election, dagan mga theologian, ningon sila, kaning doctrine sa election, ang Ginoo monster. Ang Ginoo is bias. Ang Ginoo is unfair. Kaya naman, katlo lamang mga pinili ang iyahang giluwas. Kung ganahan tag fair, ang bayad sa sala kamatayon, impierno na ta. Di ba? So, election is gipili ka. In verse 4, chapter 1, verse 4, chosen us in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame or blameless before Him in love. Ang Ginoo nagpili kanimo kanako nga mahimo tang balaan og way tatsa og ang hinungdan tungod sa iyang gugma. And verse 5 and 6, tungod sa iyang kalipay o grasya. Kumantay mo, gipili ka sa Ginoo nga nalipay siya nimo, bisag kita makasasala. In His good pleasure and grace, verse 5 and 6, pleasure is kalipay. Ya bitag kita suwail ta, rebellious, and yet God chose us before the foundation of the world. Gipili ka sa wala pa kamataw. Maning grabe ni nga panalangin kay in chapter 2 verse 5, we are dead to sins. Diba? Since we were dead to sins, and ang extension sa grasya sa Ginoo kibaw mo, anos ani nahitabo atong gi-offer ang kaluwasan, wala pa ta nataw nga natong kaluwasan. But make sure gipili ka. Make sure nga nali mo balang espiritu. Dili pasabot nga nako simbahan nga luwas gyud ko. Kinahanglan ko dinhi nga simbahan. Dili ang simbahan may makaluwas si Kristo. Amen? So, yung name tupad, gipili ka. Sure ka? Dito lang. So, that is why, makita to nga, amazing kastanan nga, kung ato i-realize yun, before ka ni-decide yun, nga imong gidawat sa Jesus Christ, gipili na kang daan. Amen? That is why, before you enter into this world, gipili ka. Old Testament, si Adan o si Eve. Sa anak ni Adan si Eve, gipili si Abel. Di ba? Ya sa kadagan sa tao na, gipili si Abraham. Ya sa anak ni Abraham, Ishmaelite o si Isaac, gipili si Isaac. Si Isaac, gipili si Jacob. So makita mo, there's a selection na in the plan of God. So, kung sa kay kalainan na to sa ubang tao,
ikaw ug ako. Actually, wala. Nagrasyahan lang ta. Amen? Na dili kay pasabot nga naata dinhi, ya sila nas gawas, nga tawagan ni nga nagpuno sa sala, kay butonon makasasala pabiyata. So unsa pa ng klaseng sala ug atong nahimo sala, the same bra, ang kanindot lang nagrasyahan lang ta. Amen? So ikaduha, di lang kay gipili ka before the foundation kundi nahimo kang adoption as his son. So it means gitagaan pa gyud kag full status iyang mga anak. Di ba? Tanang benefits na dawat nimo isip nga anak gyud sa Dios. That's why we can pray Abba Father. Amen? Mo na nga, mo takawali ba ko nila Sunday nga, di ka pwede makasulti sa unbeliever, iampo na. Kaya nga naman, di na siya kampo, kaya wala siya relasyon sa Ginoo. Kung ampo mga lahi na nga Ginoo yang giampo. Kundi imong shiran sa gospel, dahil imong pangpuon sa Ginoo. Amen? Kaya unsa may connection niya, unsa may connection niya, wa mas relasyon. Di ba? So, man ako na mudula ko, okay lang, mangaya na ko kwarta, pagay ko kwarta, okay lang. So, di ko mutubag. So, the same with, we need to understand, we have adoption and his son. As John 1:12 says, as many as receive him, to them give them a power to become the children of God, even to them that believes on his name. So, this grace you need to receive. Who? Christ. Muna sadyang mutuuta, when we believed in the gospel that Christ, the Son of God, who came to this world, nahimong tao, o naglakaw sa kalibutan for 30 years para iyang i-fulfill ang balaod nga instead nga kita tayo mo fulfill. O siya mo nagpalangsang sa cross para instead nga kita tayo ilangsang kay kita may makasala. O siya nagpakamatay, gibayaran tong sala og nabanhaw sa tulo ka adlaw kag nilingkod na sa dito sa amahan. Instead nga ito at atong life ta nga ato'y kinabuhi to follow the law, but di man nato mahimo. Only Christ can follow the law. So mo na nga, we have full access nga makatawag ta sa tawhan. Ikatulo, ang spiritual blessing, verse 6, we are made accepted in the beloved. Kamantay mo, gihimo ta nga, gidawat og beloved. So, actually, kaning beloved, related words sa grace. Naghatag nig idea nga favorable through Christ, which is the beloved of God. Listen to this. How did God the Father address Jesus Christ in the baptism and transfiguration? Kung inundo mo unsa man. Di ba? This is my beloved Son. Listen to Him. Yung makita mo, equal ba ta ni Kristo? Beloved sa tas Ginoo. Amen? That is why we are co-heirs with Christ. Beloved ta sa amahan. Wala nag-una si Kristo. Equal ragyot ang Christ. Kung sinadawat ni Kristo mo sa tunong nadawat. Muna sa diyang atong ibutang si Kristo, mana ang amahan, mahigugma gyud siya dinhi kanato. Sa diyang makita niya ta si Kristo iyang makita. Amen? That's why the God the Father, He loves you. Because of the blood of Christ, tungod sa iyang dugo ni Kristo, mo'y nagtangtang sa atong guilt o sa atong mga sala, manang makabarog ta sa tubangan sa amahan, nga perfect, na confidence o accepted ta sa Ginoo. Mo nang beloved. Inay mo tupad, beloved. We are love one another. So, mo na beloved. So, kakuha mo, kasabot mo nga, even ang God the Father, gi-address si Christ, beloved, kita sa gi-address sa tag-beloved, gihigugma ka sa amahan. Muna, kung way amahan naghigugma ni mo, remember, you have the Father in heaven, yan higugma ni mo. Perfect Father. Ako as a Father, pakyas ko nga Father. Pero akong amahan niya sa langit, di yun na pakyas. Amen? That is why, remember, you have a Father in heaven nga who is nahigugma gyud nimo. So, ikaupat nga panalangin, verse 7, the redemption through His blood. Ako ni speak in point 2 niya more. Redemption means pagka nilukat, gilukat. Manang the word redeem. Asa yung madunggan man nimo?
sa ahensya, redemption period. So, ang redemption period, ang dinilang kutob yung mga lahas, giprinda or butang, kanilang kutob. Dinilang kutob ni mo malukat. So, man yung word, gilukat, which means, unsa may istorya ni, gibayback ka sa atong kagawasan, pinagi sa bayad sa ransom. So, ang presyo sa atong sala, mao ang pagbayad o paglukat para sa atong eternal nga kasilutan. We need to understand, nagisilot ang sala. There are two eternal nga angay ito padulngan sa diyang mamatay ka. Eternal life ug eternal death. Kaning eternal death is hell, eternal suffering. Di ka makapahulay sa pag-antos. Luke 16, as Jesus said, the rich man and Lazarus. We need to understand, explain yun na to because this is the thing nga giluwas gyud ta because of eternal separation, eternity. Do not be deceived nga annihilation. Kabaw mo annihilation, mamatay ra ka human wanay life. Do not be deceived sa kaning reincarnation. Kung mamatay ka, mahimo kang ukok. Ganahan mo na. Yatakan mo. Matay bigapong ka. Mo na yung mga belief, do not be deceived ka ng naturalism nga natural ba lang nga tao mamatay, wala man ay life. That's the teaching na ron. Even ang hell, ilang gideceive nga walay hell. There's a hell. And kani, nganing redemption to buy back, gibayran ta sa tinibuk-an nga bayad pinagi sa dugo ni Kristo. Ikalima, ang panalangin, kung na redemption, na yun ay forgiveness of sins. Unsa ning kapasayloan sa sala? Two face of a coin yun sa redemption. Kaning kapasayloan sa sala. Mo ning other side sa coin. Sa diyan gibayran atong sala dito sa cross, atong mga utang na cancel na og napasaylo na ta. That is why di na ta mabugatan sa guilt sa atong mga sala dito sa Ginoo sa diyan kung ikaw magtotoo ka. Mana sometimes is dili na magpabilin ang guilt, di ba? Makasala ka. At the same time, yes, bugatan sa diyang magngai kag pasaylo, gipasaylo mo kasi, di ba? Ma-release nimo. So mo ni ang forgiveness. Ako ni-explain mo sa pointo niya kay moagi man ko ani nga verse sad. So mo na siya ikakwan. So it's hard biya nga wa ka mapasaylo. Kita ka na kay relasyon si kataw. Kung wa ka pasaylo, di ba mahadlo ka mo duol kay wa ka pasaylo ah. Wa mo'y klaro nga relasyon. Inay mo higala pa ngay nagpasaylo. Di ba? So, ikaw num, mo ni ang spiritual blessing nga atong madagilista ni. Knowing the mystery of His will, verses 8 to 10. Knowing the mystery of His will. So God has given us wisdom and insight through His Word and has shown us His desire to bring all things together to glorify Christ. Di ba ang 8 to 7 akong giwalayan is enlightenment, nga makasabot ta sa katuyuan sa Ginoo. Makasabot ta sa gishatag sa Ginoo to nga kaluwasan. Makasabot ta sa espirituhanong kinabuhi. So kaning enlightenment, kung wa jud kay balang espiritu, di jud ka kasabot sa kaluwasan. So kaning aligning ourselves, pinagis pagtuo, nga kita mismo makibaw ka unsa ang kinabuhi nga Kristohanon. Kibaw ka unsay perfect plan and purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di kay mingon ka ang Ginoo ray kibaw. O idagkot lang nako kung unsa akong padulngan. Mabutan natay Bible, mabutan natay balang spirito para makibaw ta unsa gyud planos Ginoo. That is why we have the Bible. So, it means that the mystery of His will gipadayag gyud sa Ginoo ang iyang katuyuan sa tuang kinabuhi. Mo ni ang gingon dinhi nga gift ay kaning panalangin pud. So mo na siya nga as a believer, nadyo kay hopeful ka sa imong kinabuhi. In spite sa imong kalisdanan, in spite sa imong pagsulay, unsa may imong nagyan kawadon, kibaw ka, hopeful ka kay ngano man gipadayag naman kay temporary ra man ning kinabuhi ah. Ang tinuod kinabuhi na mas langit. Muna no wonder many people muditor na silang life. They make vices,
Sa unsa ilang buhaton nga ipaduloy pamubo ilang life pa mas short na kay gikapoy na kun silang life dinhi. Nya kung wa kay Kristo mas kapoy ng imperno. Mo na isa sad thing lang yun. That is why as believer we need to confess, proclaim the gospel sa uban gyud. Mo nang another blessing lastly, mo yung guarantee na to is morning verse 13. Sealing of the Holy Spirit. Guarantee. Sa diyang mahimo na kang anak sa Dios, gitagaan na kag mark. Patik. Unsa mga patik nga gipanag-iya na kas Ginoo na kay eternal security. Mo na kung believer ka, na kay Holy Spirit. Kung na kay Holy Spirit, di na jud ka mawa. Make sure lang nga na kay balang spirito. Di ba? Kaya ang Holy Spirit is nagsulti nig down payment sa atong full redemption. Mo nang Revelation or chapter 4, mabasahan ta ni sa chapter 4, chapter 4:30 nga na natay full redemption. So maabot dinhi. Kaya nga naman ang full redemption sa heaven naman. So ang Holy Spirit lang nagpa-identify lang nga mao na ang down payment nato sa diyang mobalik si Kristo, ubanon na ta niya o kanang Holy Spirit mo ni nagdanat naghatag security sa tong kalawasan. That is why no one can separate us from the love of Christ. So with all this blessing, kung atong makita, mao niyang tinudanay nga bahandi. Mao ni kung ganahan mo bulahan, bulahan di lang sa mga ikaw ako bulahan kay ta. Amen? Bulahan ta kay nga naman nakaangkon ta ni nga kaluwasan nga wa nato panatabahui, wa nato paningkamuti. Amen? Ug mao ni ang tinudanay nga bahandi gid nga imong naangkon, walay kakumpara ani sa unsa pa kadato, unsa pa kasikat yang tawhana, unsa pa inano mo. Kay kani nga bahandi di ni makawat, di ni mawa og di mulubad. Mo nang bulahan kang dako, dili gamay. Inay matupad bulahan ka. Sa kanunay panabang, di ba tayo? So, remember, bulahan ka. Kani nga word nga bulahan, wala na kay takadungog ganino. Ato i-treat ang bulahan sa mga tao nga naghimog yung maayo. Even believer, you are blessed. Because you received the gospel. Yeah, if we don't understand kinsa si Kristo sa life, di ta sa takasabot unsa ning bulahan. Mo focus gyapon ta sa tong self, sa tong kawad-on, mo focus gyapon ta sa tong kahimtang. Listen to this. Go back to the gospel. Go back to the gospel. Yes, I know life is hard. Life is kaning hard yung gawa. But remember, the Son of God who is perfect, sinless, yung life very hard para ikaw ako maluwas. Kay gianak sa pasungan. Gianak nga way kwarta, way balay. Amen? So, we need to understand, mo niyang tinud-anay nga bahandi nga kinahanglan nato meditate every day. Sa meditate pamalandungan sa kada adlaw. O kani nga bahandi is dili matugkad. Kaya nga naman ang tinud-an ang only source gyud ani si Kristo lamang. O madawat lamang ni nimong bahandi pinaagi sa grasya, grace of gift. O gift of grace. So may ka gift libre. May ka gift dili mo tabuan. That is why ayaw gyud pangitai nga ang kaluwasan pinagi sa works. It's a gift of grace. So, mo ni nga we need to understand tungod ani nga bahandi na natay revealing, transforming nga bahandi gyud nato atong naangkon. Amen? So, mo ni kung panalitan na kay balay, imong balay na yutas luyo backyard. Unya nahibaw-an nimo didto nga nakay treasure didto sa ilawom. Kung sa may buhaton nimo. Di ba mato magkahot na jud ka? Di ba? Kaya na ang treasure kay imo yung idig yun, ang tod nga imong makaplagan. Kaya nga naman, kay kibaw ka nga kani nga bahindi, mao ni ang makapadato nako, mao ni makadeliver nako. Mao sa ni karon. Ang dili matugkad nga bahandi diha ni Kristo, actually, nara si mong Bible. Mo nang sugod nagkahot sa mong Bible. Pamakita ni mo unsa jud ka kabahandiun. Kung di ka masigig basa sa imong Bible, di jud ka kakaplag kung unsa nga riches imong naangkon ni Kristo. Nga mas nindot pa ang gisaad, gipromise ni Kristo sa imong kinabuhi sa moabot. Na start digging.
Okay, we need to understand, kung about guys treasure hunt, ang pinakasikat bigod nga gibutang National Geographic, ang Yamashita Gold, nga nas Pilipinas, nga nigastog millions of dollars kay mga Amerikano mo ito'y nag-count. Gitrace yun lang, gisubay yun, pila ka tuig, palakaw sila, kaya dakpan sa gobyerno, oy, di mo pwede, kay parinero, giagi nila, umot gisikret ito, nibalik sila, og ilag yung gi-count. Gihaguan yun nila para makuhang treasures. And listen to this, atong kaluwasan, wala to hagui, si Kristo mo inihago para nato. Iyang gipakamat, iyang gianis kalibutan, ug siya mo'y nag-antos para kita madawat taning bahandia. Amen? Muna nga, when we dig in our Bible and meditate this every day, ato magyon give review atong resources kinsa tadya ni Kristo. Muning madinin to makaplagan atong pagdasig diha sa ato ang pagkakristohanon. Kung mutan-aw lang ta sa atong resources, kung asa atong bahandi, o ato ng hugtan o baksan, pinagis pagtuo, madasig ba gyud ta everyday. Amen? Tungod sa atong bahandiod nga naa na sa pulong sa Dios. So, kailangan ato gini ang kunon nga atong nang we must possess our possession. Di ko kibang bisibuano na. Dapat ato ning ang kunon nga naangkon na nato. Laktod pagasulti. Di ba? Because dato naman kadya ni Kristo, but sama sa tanang gasa, kinahanglan imo ning dawaton. O kani nga panalangin, dapat gyud imong dawaton pinaagi sa pagtuo. Open and close parenthesis, obedience. Humingon kagag faith, na yun ay obedience. Amen? So, dapat imo gining dawaton, yung ka nakipagtuo po, sige yapong kag suwail sa Ginoo, disobey yapong ka, panalangin ni po, di yapong ka mo tuo, di ka mo obey sa Ginoo. Dapat na yun tayo obedience. Kay because, kailangan ato ning puy-an ang tinudanay na to nga kinabuhi nga bahandion tadya ni Kristo. Mo ning panalangin nga atong nadawat, atong election, atong adoption, atong redemption, amen? Atong inheritance, and atong redemption forgiveness. So one of the things nga atong ma-learn gyud is ngano man gipanalanginan man tas Ginoo. Kibaw mo? Ngano gipanalanginan tas sa Ginoo diha ni Kristo? Para kita sad mismo nga mga niluwas musimba o mo bless sad sa Ginoo. Amen? That is why we serve Christ, we bless Christ, we worship God because we receive a perfect gift which is Christ. Tao bitaw kusog kita mahiyap. Ay sige la ako ihatag nimo da, ikaw na po ihatag nako. Manggali dilingan ng Ginoo na to. Di ba? Walang atong i-bless ang Ginoo. We bless God atong panalanginan ang Ginoo because nadawat ato ang halangdon kayong bahandi. Nga wagi ka kumpara ani nga bahandion nato nadawat. So ang question, nakaplagan ba nimo nga mo spirituhanong panalangin as Christian mo'y tinudanay nimo nga bahandi? As Christian mo ba ning tinudanay yung bahandi? Ay dili pastor, mag-vlog-vlogs ako kay mamadato ko. Mabaga lang og naong. Di ba? Or mangita kag laing bahandi gawas ni Kristo. Listen to this. God is sovereign. Kung ang Ginoo ganahan ka padatuon ka para sa iyang advancement sa gingarian. Dili para imuha. If you are a believer. If you are a believer. Mo na siya ang kuan sa tawagan ni tudlo sa Bible. So that is why true riches, the unfathomable riches is our spiritual blessing, our salvation. Amen? Og nahitabo ni kaning riches sa atong spiritual panalangin or salvation because nadawat ni sa dili angayan nga mga makasala. Mo ni ang point 2. Because riches of grace. Ephesians 1:7-7. Mo ni nakapahimo gyud nga dili matugkad nga bahandi diha kang Kristo because gihatag manggod sa mga dili angayan nga mga makasasala. Amen? Unworthy sinners. If you imagine yun, we are sinners, we are unworthy, undeserving, sigit kanang di kita mo ila Ginoo, rebellious, mo talikod tas Ginoo, and yet, gitagaan tag wealth.
Sumo ni siya nga usa ka butang naka-riches na to ani, riches of grace. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So in Ephesians 2:7, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. So, giunsa man nga nahimo ni og riches of grace. Number 1, ato tanaw ang context sa chapter 1 verse 7. Kani, giswat niya redemption. Redemption is a slave market. Kiba mo sa kailang tag market kay pasil man ang market, di ba? Manang market pasil. Nga na ulipon nga market. Sa panahon ni Paul, na dito ang mga slave, mga tao, nay ulipon nga tao nga kung ulipon ka, di ka tao, instrumento ka. Mo nang panggakpon kay baligya ka. Og ang mga freeman kaning paliton ka pahimuon kang boy pero wa kay sweldo. Pakanon ba ka narala pakanon kag di imong kay lang boy imong kating magdadaro imong kay lang tig wa jud ka pero wa kay katungod nga tao. Instrument ra ka. So listen to this. Meaning kag slave market kaning nga word redemption is slave market ning nga term sa time ni Paul, meaning is to buy back. Paglukat, pagbayad sa price sa ransom para sa ulipon para matagaag kagawasan. Kaya ang ulipon ani katong kaniadto, ibaligya ka kung way mo palit di makapakanon. Hantod mamatay ka, okay ra ka. Niyo ba pakanon kung laghig kaning himsog ba ka? But look at this word lang market. Kaya ako ning gitunan, market. Mingon tag market saba baho. Di ba? Kanang tawag ni alingaw-ngaw, anything samok. Then Christ nanis kalibutan. Pagsud ni Christ, unsa may gihimo? Gi-welcome ba siya? Di ba wa? Mo ni makita nato nga even si Kristo ni sud gyud anis kalibutan para luwason tong pipila ikaw ug ako. That is what it means market here. Baho kita tungod sa itong mga sala. Alingugmug kita tungod sa itong pagaswail. And yet Christ niyanhi sa kalibutan. Ug gisud kita dinhi ug nagpakamatay gyud siya alang kanato. Para lukaton ta. Mo nang we need to understand, imbis di ta angay nga mga makasala, kay naulipon ta sa sala, we need to understand, ngano na may redemption? Because naulipon ta sa sala. Di ba, ang pag nilukat is, gilukat ka para nakay kagawasan. Ngano man, number 1, in Ephesians 2, verse 1 to 3, patay ta sa sala, wala tayo mabuhat sa atong pagka niluwas. Di ta kaluwas na kagulyon, kay patay ta, tungkol sa salag, kalapasan. Mao nang makita nimo ang ulipon sa panahon ni Paul, wa sila mabuhat ng kagulyon, kundi ibaligya ra gyud sila, para ma-set free sila. Pag nga to, balita, patay ta, ang buhat is lukaton ra gyud ta, kaya nga naman, gibaligya na ta. Sa yawa, baadto ta sa imperno. So, number 2, nganong asam ta na ulipon ta sa pamaagis kalibutan. And we need to understand, the Bible said, ang Ginoo sa kalibutan, ang yawa. John 14, Jesus said, ikaduha, naulipon ta sa yawa, sons of disobedience. Ikatulo, verse 2 gyapon, naulipon ta sa tinguha sa unod og sa hunahuna sa unod. Muna, ang sala, dali ra kay tanan ta nga nasa tong unod. So, naulipon kita sa unsa nga klase nga pagkaulipon sa diyang wala pa ta born again. O karon gilukatan ni pinaagi sa dugo ni Kristo, pinaagi siyang kamatayon, mo nang na-set free na ta kay si Kristo lamang ang makabayad sa atong mga sala. That is why true redemption mao na ang bayad sa dugo ni Kristo. Ug diha lamang nato maangkon ang kapasayloan sa sala. Mao ning two face of a coin, redemption or forgiveness. The word forgiveness is gipadala imong sala far, far away. That is why sa diyang ma-born again ka, wa na di na ma-record imong mga sala kaniadto. It's a send far, far away. Meaning forgiveness, pardon. It means gisend far, far away our sins. There's no records of wrong. Mo nang in Christ, di na kaulipon sa sala. Di na kaulipon sala, dapat di na ka magbalik-balik pagpakasala. In Christ, naulipon na ka sa Diyos.
Wala, dapat atong gikinabuhi is alang sa Ginoo. Since kay gipalit man ta, gilukat man ta pinagis dugo ni Kristo, mao nang obligado ta muhimaya sa Dios. 1 Corinthians 6:20. You were bought with a price, glorify God in your body. Gipalit man ka pinagi sa dugo ni Kristo, busa himayaan na si Kristo sa imong kinabuhi. Mo nang di na ipaon nimong kaugalingon nimong unod sa mga makasala. Di na ipaon nimong kaugalingon sa unsang mga klase mga butana nga makasala ka. Amen? Huwag nangatug na siguro nila. And so, in chapter 2 verse 7, immeasurable riches of His grace and kindness. Atong basahon sa verse 4, chapter 2, 4 verse 7. Ang basahon chapter 2 verse 4 to 7. Ningon din nga, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, kapatay dato sa kaluoy, bisan sa diyang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, naghimo kanato nga buhi uban kang Kristo tungod sa grasya giluwas kamo. Ug ang Dios mibanhaw kanato uban kang Kristo Hesus ug nagpalingkod kanato uban kaniya diha sa mga langit nung dapit diha kaniya. Aron nga sa mga katuigan nga umaabot ang Dios makapadayag sa diha sa dili maksukod nga dakadato sa iyang grasya agi kaluoy nganhi kanato diha kang Kristo Hesus. So makita nato ang ang verse 7 is purpose clause statement manang word so that sa English pa sa 7 aron. So unsa mga purpose clause? Number 1, gi-made us alive ka together with Christ. Giborn again ka. Ikaduha, gibanhaw ka o naglingkod ka uban kaniya didto sa langit nung mga butang uban ni Kristo, diha ni Kristo. So kana siya nga makita nato it's a tenses nga mauna na imong position karon. Mo nang dili masukod nga bahandi nga grasya kay mauna na imong sitwasyon karon kay ngano man para mapadayag ang grabe nga pagkadato sa grasya sa Dios diha sa mga katawhan diha sa simbahan ni Kristo. So laptod pagasulti, listen to this, brethren. Ang grasya sa Dios yan ang gihimo kaning made us alive, seated and raised up with Christ para iyang ma-demonstrate ang grasya sa simbahan dito sa tibok kalibutan. From ages come. Muna ang simbahan, mo ni ang demonstra sa mga unbelievers nga nindot kay atong Ginoo, dato kay atong Ginoo. Kay ngano man, kay bisad tuod makasala ta, makita la malipayon gyapon ta sa atong Ginoo. Nga sila unta nga walay paglaom na puno sa bisyo, makita mo nga mahutag pa lang, pero nakita na to nga bisad tuod makasala ta, po dili na lifestyle sala, pero makita lang nga hopeful ta sa atong Ginoo. Munang ikaw ako, i-demonstrate gyud nga ang grasya sa Dios dili gyud matugad. Infinite grace kay in spite sa atong kapakyasan, nakita nila nga malaumon ta nindot gyapon atong relations Ginoo. Tungod ana mo nang makita gyud nila nga makasangyaw ta, makapaila-ila ta sa atong Dios. Mao na ang simbahan ni Kristo. That is why ikaw ako ang true face of grace. Ila mag true piece of grace. Kanang trophy nga ibutang sa altar para ipakita nga unsay mong na-achieve. Mo nang ikaw unsay na-achieve sa Ginoo, ikaw ang trophy. Para mapadayag sa ubang kalag nga they need Christ. Amen. That's grace. Kay ubang tao, ang ubang tao ang panuwi ang kaluwasan lisod na, ay di na ako maluwas. Kay makasasala kay ko. Mabutan na ning kaluwasan. Ang di maluwas ka na di mo angkon nga makasasala. Kaya mo manus at tamhin mo makasasala? Usa kasala. Ayaw mo pagingon nga ang makasasala katong nakapatay, katong nangabit, katong nagtulis, katong naghimog yun. No, bisag pamakak pa na nimo pariha pa na. Makasala na ka. Can we level manggod ang sala based sa atong civil law. Yes, that's good. But remember, in the eyes of God, it's the same sin. Sin and sin. Tais tikik, tais kabaw, di ka ganahan mukupot. Di ba? So, mo na siya nga angay itong may bawan. So, nga, King James commentary. So, God delights to show great grace to great sinners.
God will display the trophies of His grace throughout the endless ages of eternity. Saints will be concrete demonstration of the overflowing wealth of His grace. So saints will be concrete demonstration of the overflowing wealth of His grace. Sa Cebuano pa, ang mga santos mao ang concrete, simento. Mao ang solid nga demonstrasyon nga ipadayag nga nag-awas-awas ang bahandi sa grasya sa Dios. Amen? Ikaw ang solid nga demonstration nga show gyud nga ang grasya sa Dios gawas-awas diyan nimo. Kay in spite sa atong pagka gi-persecute na ka, mahigugmaon gyapon ka. Amen? Bisag wa tag kay kwarta, malipayon gyapon ka. That's grace. So God's grace is infinite. And that is how God gives. Kung unsa gyud kadato atong Ginoo. Muna ang Ginoo naghatag yun natog walay katapusan or dili infinite. Infinite is dili matapos nga abundance nga grasya alang sa dili angayan nga mga makasala. Para ikaw ako libasan ako. God gives out His infinite abundance to the unworthy sinners so that we as believers, we can display the unfathomable riches of Christ through ages to come. Muna sa English. So, muna nga, kita to is kita may makadisplay sa dili matugkad nga bahandi nga diha ni Kristo sa maabot nga mga panahon. Muna ang simbahan. Isip inahan, kung pinangga kayang anak, kung pangutanon siya, asa man nimo ang bahandi? Di ba, iyang itudlo gyud yang mga anak. Mao niya akong bahandi. Anaon ba katas tunong ginikanan, no? So, mao ni siya. Nga, that's how they look to their child. Especially nga, pinangga gyud niya. Most mother. All na lang, all mother. Ayun lang, all mother. Di ba nga himuon gyud lang bahandi ilang mga anak. So, this is with Christ and His church. Ikaw ako, bahandi nas Ginoo. Tungod ni Kristo. That is why the Bible said, no one, even the gates of hell, di ba, shall not prevail to the church. Huwag makabuntok sa simbahan. Muna yung tupad, bahandi ka sa Ginoo. Pikpika kay basig ma-disturb mo. Bahandi ka sa Ginoo. Di ba? Muna ikaw may display good. Manang limitless nga future with ages to come, ang simbahan mo yung nag-display good. Iba from the beginning, nagsugod ng church, gusto mo destroy, pero nagpabilin niya pong simbahan sa Ginoo. Amen? So, manang the freeness of this divine favor in the form of grace, the unmerited nature of the divine goodness is what Paul most frequently magnify with praise and wonder. So, morning, grabe kayo ang conception pagpanabot to sa bahandi, especially ang grasya. Di ba? Because only God, diha ni Kristo, na angkon taning grasya. So, muna nga, ikaw ako, it is far beyond sa atong abilidad makomprehend yun na to ang bahandion nga grasya sa Ginoo. If you examine our hearts, we're sinful. We commit sin every day, and the grace of God. Munang maingon lang ka, Lord, kinsa man ko nga imong gikaluy-an. Nganong sa kadaghan pang tao, ako jud imong giluwas. The more you know Christ, the more you see your sinfulness. Diya ni mo makaplagan jud imong pagkamakasala if you know God. If masud ka sa kwanda. This why di ka entitled. Ang kadaghanan sa nato, sayop na pagsabot sa grace, mo license sa sin, at the most of the time, entitled na kita. Remember, kanang grasya because of His unfathomable riches of grace. Amen? Manang listen to this, brethren. Eternal life depends on eternal grace. Muna natin eternal life because of eternal grace. So, ang grasya sa Ginoo, iya man gihatag sa paatong pagkanilukat o pagpasaylo, man siya, it benefits tungod siyang gibuhat o siyang goodness. Man siya. Unfathomable riches of Christ in our salvation is infinite grace. Yes,
ikaw man ang pinakasalbahisan nga makasasala. Pero pinagi ni Kristo na pasaylo ka. Amen? Diha ni Kristo gilukat ka. O diha ni Kristo nakay tinudanay kinabuhi dayon. Amen? Muna amazing kayo ang grace. Pero yun sa magtanaw nimong kaluwasan nimo. Baratuhon ba ang kaluwasan? Sama sa uban cheap grace? Ay cheap grace man na kay wa kay buhaton sa imong kaluwasan, libre, cheap ra gyud na. Wa ka kasabot kinsay nagpakamatay nimo. Ginoo nga nahimong tao mo'y nagpakamatay, di na cheap. Kita nga cheap nga sinners, gitagaag kaning priceless nga kaluwasan. Amen? Moning immeasurable grace. Munang do not exchange your salvation in any vices, in any prosperity nga mawa na nimong relasyon sa Ginoo. Do not exchange your salvation or your riches in Christ through sin. Remember that. Dapat wanay mo labaw ni mo ana. Dapat mo exchange. And lastly, the unfathomable riches of Christ, not only the indicative. Kabamon sa indicative. Point 1, point 2, indicative. Statement of fact. It means mo ni atong position. Mo ni ang reality as believer. Pero kung naka-indicative, mo ni mo position, mo ni mo ang naangko na nga position, spiritual blessing, grasya, dapat nag-application. Mo nang point 3, morning riches for godly living. It's impossible for us as believer o sa church nga di gud ta magkinabuhi nga Dios nun. Dili religyoso, Dios nun. Inay mong tupad, Dios nun. So, Ephesians 3:16, that He would give you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. And we know, mo na akong giwali last Sunday, kani last passage, nga we can see here, this passage is a prayer of enablement sa mga magtotoo, nga moampo sila sa spirit power, nga matagaan sila kusog sa inner man. What is the inner man? The real you. The Holy Spirit, mo ning inner man na to. Manang mo na itong pakanon sa balang sa pulong sa Dios. The inner man is the inner person, which is mauni ang moadto sa langit. Dili niya itong physical. So mo ning giampo ni Paul nga inyong ampo nga tagaan mo gahom pinagis balang spirito nga makusgan inyong inner man. Nga dili ta dali mailad sa mga sayop o mini nga mga pagtuludan. So, we need to understand, the inner man, nga mohatag og kusog yun para ma-apply ning kamatuoran sa identity. In the context din is chapter 3, o sa Ephesians, it's in Gentiles and Jews na abot na usa na sa simbahan. Di ba? Mao man ang context din nga part na sa simbahan. Pero we need to understand, this inner man is nag-referral sa Holy Spirit nga power. So, unsa man nga supernatural agent that give us unlimited energy to put into practice that truth. So, dinhi is to embrace the truth nga naangkon sa Ephesians nga belong din sila sa simbahan before the foundation, the mystery nga gi-reveal sa Ginoo. But kani nga unlimited energy which is pinasikad sa balang spirito, mo sad nga para ma-apply na tong kamatuoran. Mo lang 2 Peter, ito ta 2 Peter 1:3. Mo ni siya ang reference nako nga cross reference nako sa 2 Peter 1:3. So, ako masahon sa English, seeing that His divine power has granted ang iyang Diyos nung gahom, naghatag ka nato sa tanang butang mahitungod sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. Pinagi sa tong kahibalo kaniya nga nagtawag ka nato ngadto sa iyang kaugalingon, himaya o pagka-dalaygon. So, it is God's power for godly living. Divine power, meaning divine, which is God, divine. Power is the Holy Spirit. So, it means the refer ni sa Holy Spirit, gikan nga gahom. So, if you are born again, may experience gini mo ni nga gahom. Amen? So, mo ni divine power. Remember, si Pedro nagsuwat sa mga believers. Kaya nga naman, at this time, grabbing persecution. Ya, kung persecution, giluto sila, wa sila isa. So, unsa may respond? Mubawas yung salasad. So, mo ni siningon si Pedro nga, taggaan mo divine power para mo puyo mo godly. It doesn't mean nga gipasakitan ka, mubawas na lang po kagsakit. As Jesus said, as Romans 12:21 said, do not overcome evil with evil, but overcome evil with
Good. Lisuda anak pastor. Imposible kita na. Ginalisod. But it doesn't mean nga as a believer, kita manggod mo retaliate. That's old nature. Mo na siya ingon, kung sagpaon ko no kasto, sagpaaswa, o sagpaaspan, yung isuds garapon. So, para makabawas ko no. But it doesn't mean nga sagpaon ka sawa. It means, ang point lang diha is, we need to understand, nga di ka pwede mo retaliate. Di kita license lang sad nga mo retaliate ka. Nga kuan. So, nga divine powers. So, granted to us everything. What do you mean to us granted? It's an idea of grace by the giver. Granted man. It's a gift man gyapon ni. Grace gyapon ni. So, everything, it means without exception. But kaning divine power granted to us everything. The word granted is, in other words, gihatag ni in past with the result continuing to the present. Mo ni say perfect tense. What is perfect tense? Sa itong perfect tense, nga tawagan ni, nadawat na nimo, human nag-continue ang effect. Sa ito akong relationship, sa ito akong illustration ni kaon kapag paniud to, busog ka, hangtod ka man busog yapon ka. Ang effect nagpadayon. So mo ni siya, sadyang na born again ka, ang effect ani nga power, granted by power of everything, is nagpadayon gyapon ni nga magpuyo gyud tag Dios nun nga kinabuhi. Sa diha na natay balang espiritu. Mo nang pertaining to life and godliness. So, unsa may gi-provide sa Ginoo? Everything we need to live a godly life. Mana, kung basahon ni 2 Peter 1:3 hangtod sa 11, nadya ang list sa karakter. Unsa nang godly living. Nga mo produce good. So, a life to live, that's why this divine power is ang kinabuhi nga magkinabuhi ka nga Diyos nun sa dili Diyos nun nga kalibutan. Amen? Magkinabuhi ka nga Diyos nun sa dili Diyos nun nga kalibutan. A life to live godly into the ungodly world. So that's why, ang godliness is nahigugma ka sa Diyos, sa mga butang nagigugma sa Diyos, o nakay kinayahan nga kanunay mahitungod sa Diyos, consistent like God. So, ang godliness sad, this sad mingon nga, talking godly, pero wa maglakaw godly. May kita mo share, ang Ginoo, patong kinabuhi, wag lakaw pinagis Ginoo. Butang yung Ginoo ganang. Salamat to sa Ginoo. Pwede human to makita na to dito, dili pang Ginoo gipanghimo, gamadyong dito, gatong it's. Di ba? Kanang kusog kita mingon nga, bitaw, salamat sa Ginoo, salamat sa iyang grasya, may mayaw na kuno musimba jud pagay sa Ginoo, yung mga pila ba ka minuto wa na. Pusta na dito. Nagimo na mga kuan. So man siya nga, that is why di lang kay tanga ang godliness not about talking godly but living godly. Amen? So mana ang Dios nun nga tao naghulagway ni nga gigamhan ka sa grasya, which is sanctifying grace. Nga nagpuyo ka ni mo bilang espiritu, nga nakay reverential fear of God. Nga kanunay ka conscious sa Ginoo. Kanunay ka nga nakasiyang dagway sa presensya nga. Kanunay ka magmunahon na nga among padulngan is dili ka makasala gayud. Amen? Amen. So, ang pagka-Diyos nun is nagpuyo ka nga kanunay unsagi kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ganahan ka maangkon nimo ang batasan sa Ginoo, ang kinayahan sa Ginoo. O laktod pagkasulti, ang Diyos nun, ang godliness, ay mag-apas ka sa Diyos nun nga pagkinabuhi. Sa mga kinayahan sa Diyos. That is why, naatay mga bahandi nga godly living. Ang Bible. Kung di ka kay basa-basa sa Bible, imong sundon nga godly living ang kalibutan. Kung tanawan mong kalibutan, daghan na kay sila nga ang sakto, o si sayop sa Bible, himuon nilang sakto. Ang sakto sa Bible, himuon nilang sayop. Muna kung wakay basa-basa, muuyon masag kanila. Butal, wabitan na naghimok sala na kay niupos na sa Word of God.
Ngamingon wa kaniya nagsala. Di ba? So mo na nga we need to understand nga especially karon nga ang godly living dapat nag-base gyud sa word of God. Nag-base gyud sa word of God. So ang dili matugkad nga bahandi diyan ni Kristo mao na atong pagpuyo nga Dios nun is a unlimited resources. Kaya nga naman, natay balang spirito. Amen? We have everything. So Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. We have created as well for good works, na natay good works. This good works is God works, which is for His glory. Kumusta man mo sa inyong pagpuyo nga Diyos nun? Gamay ra kay pastor, gamay ra. Kumusta man mo? We need to take it seriously. So, mo na akong gingon, di ba? Mo na illustration sa doctrine of imputation. Sa idang mo tanaw ang Diyos Amahan sa cross, ang makita kita. Di ba? Mo na ko yun. Kung ang Diyos Amahan mo tanaw din nato ang makita si Kristo. Mo nang righteous ta because imputed of righteousness Christ by faith. Mo nang justification by faith. Mo nang malang righteous ta, di nato ma-improve na. But ang pangutana lang, kung yung silingan mo tanaw nimo, unsay makita niya si Kristo ba? Bagaluta mong mga nanguna siguro. Kung ang silingan, ang pamilya nga unbeliever mo tanaw to, makita ba si Kristo? Mga paano pastor, mga buntag sa iyo ba? Pwede kahapon mawa na. Dapat living. Mga atong gipuy-an. Di na ito isudog box. We need to take it seriously because the outside world is watching us. And how can we win our families? Especially kung natay mga older ones nga tuol na kayo pag kanang perma na laswati mo'y kuwang. Ya kung atong kinabuhi di na to ipadayag si Kristo, di gyud sila di gyud sila malangit. Mo na nga angay gyud nato ipadayag. Di ba actions speak louder than words? May kita mo gamit anang kanang nga praise sa uyab-uyab. Galibul kay kakabante kasi ang action. Wa jud ka kabasa na nga mao ginang nagiganahan sa nimo. Pawanis Ginoo, wa jud. Di gyud pakita ang atong Dios nun nga kinaiya. So that is why, brethren, you are rich in Christ. Inam tupad, you are rich in Christ. So, unsa may naka-good news aning gospel? Because of the unfathomable riches of Christ. Amen? Dili matugkad nga bahandi ni Kristo. Manang as believers, we have everything. We have the treasures. But the question is, nalipay ba ka nga si Kristo may imong bahandi? Amen? Or, naghimo ka sa imong kaugalingong kusog nga nakikalipay gawas ni Kristo? Di ba? Manang daghang kay mo claim Christian nga, yes, malipay ko ni Kristo, pero tanaw ni mo lang kinabuhi. Silang lipay-lipay, hudya ka, o ilabot si Kristo. Mo nandi jud ka matagbaw gyud sa imong kinabuhi kung di mo apilon si Kristo. Kay si Kristo may makapatagbaw. So, yes, kung si Kristo nga, kung nalipay ka nga si Kristo yung bahandi, ang pangutana karon, imo ba nang gigamit kung unsay gihatag niya diha kanimo? Imo bang gigamit? Ang grasya nga gihatag sa Ginoo. Ang pagpuyo nga Dios nun, imo ba nang gigamit? Ang kusog sa balang spirito nga imo i-apply na diha nga mapadayag si Kristo. Kaya once nga ma-enjoy ka, para sa imong bago nga cellphone, imo jud gamiton. Dili mabuwag sa imong kamot. Mo sana kung na-enjoy ta, dapat ato yung gamiton sa unsa may gihatag ni Kristo nato. Dapat ato ipadayag. And lastly, who is your treasure? Kinsa man imong bahandi? Yung muna lipay ang Kristo. Every morning, every day, kinsa may imong unag yun imong tuulon. Kinsa may una imong iltok. Or, because where your treasure is, there is your heart also.
Matthew 6:19. Kung asa imong bahandi, nasa di mong kasing-kasing. Kung wala ni Kristo, kung di si Kristo mong treasure, di wa jud ka diha ni Kristo. Mo na brethren, mudasig ko nimo. Dato na ka. Amen? We have everything in Christ. As the song says, because of Jesus, I have everything. Amen? So I want you to close your eyes and bow down your head. Father, we thank you, Lord. Maybe din Lord, dugay na sila nakadungog pero wag yun sila relasyon diya kanimo, God. Nagampo ko, Lord, ikapain taon lang kasing-kasing amahan. Lord, nagtuo ko, Lord, ikaw ramang yung makapasabot sa mga kalag, Lord. What a great treasure we have, O God, in Christ. Pero most of us, Lord, di gyud mi kasabot ani, Lord, kung wag gyud mi maborn again. Di gyud ni na mo maangkon nga amo ning bahandi kung wa sa mi maborn again, Lord. Amo ra ning i-neglect, mulabay ra sa ni nga mga pagtulunan namahan og di ni na mo gamiton, O Lord. Muna nagampo jud ko sa mga kalag nga wala pa maborn again, Lord, ikapay lang kasing-kasing. Kung ikaw man ni, surrender yourself to Christ. Kay ang bahandi nga imong naangkon, wag gyud ka mawanay mo labaw. Kung di nimo dawaton si Kristo, nigawas nimo watakibaw, mamatay ka, imperno gyud ka. Muna, this is the time to make decision to yourself nga imong dawaton si Kristo as Lord and Savior. Ug sa katong mingon nga mga Kristohano na, muna nagampo ko nimo higala. Sugdi na karon, kung karon pa ka na aware nga mao dinhi ang greatest bahandi day si Kristo, puyiin na Ginoo, ay puyiin na higala. Ayo tuguti nga imo ni bala ay napangitag laing bahandi. Muna start digging in your Bible. I-discover dia unsa gyud imong naangkon nga mga promises, mga tawagan ni mga saad ya sa Biblia, mga assurance. Puyiin na higala kay mao man ay makasatisfy, makahatag makatagba ra gyud. Man, salamat Lord sa imong mensahe karon, Lord. Lord, what a great blessings that we receive, O God, in Christ. Wanay mas mulabaw ani nga bahandi, Lord. Muna, Lord, help us, O God, gidi na mo ikapuli sa unsa mang i-offer sa kalibutan, O God. Nagampo mi, O Lord. Even mabisyo man, imo, Lord, nga imong tabangan ang makatawhan nga i-surrender nilang bisyo, Lord, ilang ihatag kanimo, maglakaw na sila diha kanimo, God. Lord, whatever it is, Lord, ikaw lang yung maghatag o kapahulayan sa katawhan o katagbawan pinagi ni Kristo. Talaygon ka, O God, in Jesus' name we pray. Amen. So find a partner